Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Kabanata 1776 Ang buhay ay parang ahedrels. Imposibleng matagpuan ni Sir Z ang susi nang wala ang tulong ko, sabi ni Bai Zhensheng. Kahit sabihin ko pa kung sino yun, wala ka ring magagawa. Nagdilim ang mukha ni Yao Zi. Kung gusto mong iligtas ang buhay mo, ipakita mo ang isang bagay, malamig niyang sabi. Madali kang mamamatay kung puro salita lang ang alam mo. Lord Z, huwag mong paniwalaan ang kalokohan niya, dali-daling sabi ni Mao Haokong. Ang kumuha ng susi ay ang Ash Grey Demon Clan na nakatakas mula sa bitik ng selyo sa 5 Cloud Mountain. Ano? Nagulat ang halos lahat, pati sina Fei Cheng at Tai Yuan ay napahinto. Agad na bumagsak ang kanilang mga mata sa kanya. Nang inig ang katawan ni Yao Zi, ang Grey Demon Clan, bulalas niya. Biglang sumabog mula sa kanyang mga mata ang walang hangganang killing intent na nagpayanig sa lahat ng mandirigma. Para bang nagyayelo ang kanilang mga katawan sa sobrang tapang ng aura. Si Mao Haokong ang unang tinamaan ng bigat nito at nanginginig siya sa takot. Nakapanghihilakbot ang mukha ni Yao Zi, at halos nagiging diman ang katawan niya nang hindi niya napipigilan. Kailan nakatakas ang Asher Demon Clan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganitong kalaking bagay? Nanginginig ang ngipin ni Mao Haokong at walang magawa sa bigat ng aura ni Yao Zi. Matagal na pong nangyari. Hindi ako sigurado kaya hindi ko sinabi, Lord. Biglang tumawa ang victors of 100 battles. Haha, Mao Haokong, panaratang mo pa ako ng pakikipagsabuatan sa Demon Race. Ngayon nakikita na ng lahat kung sino ang tama at sino ang mali. Dalawang Lord ng Holy Region, pakis-uri na lamang. Kaya pala ganoon. Ang Great Elder pala ay nakikipagsabuatan sa Demon Race. Tinatawag ang USA na kabayo at nilalagay sa iba ang kasalanan. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid. Nagbago ang ekspresyon nila habang nakatingin kay Mao Haokong. Matalim ang tingin ni Fei Cheng kay Mao Haokong. Para bang sinisisi siya sa pagtatago tungkol sa Ash Demon, at sinisisi din dahil sobrang tanga niya at inihayag ang sarili sa harap ng lahat. Galit si Yao Zi, wala akong pakialam sa pakay mo. Kung wala ka lang halaga, pinatay na kita. Ngayon din sa pagtatago ng ganitong bagay. Namutla si Mao Haokong, pero wala na siyang atrasan. Kung magtagumpay siya, siya ang magiging hari. Kung matalo, magiging bandido siya. Pinilit niya ang sarili. Lord Z, pakiusap patayin mo ang victors of 100 battles. Ako ang mananagot sa paghahanap ng susi. Pareho naman ang ating layunin. Walang hiya kang bata, inamin mo rin, singgal ng isang elder sa likod ng Victorious 100. Biglang tumawa si Mo Xiaochuan. Haha, mukhang problema ito ngayon. Ano kaya ang gagawin ng dalawang lord ng Sacred Zone? Ano pa nga ba, huhulihin ang tunay na traidor? Sagot ni Young Emperor Haolian na nakatitig sa kanya. Baka hindi, tawa ni Mo Xiaochuan. Ayokong maniwala. Baka pati Holy Region nakipagsabuatan sa Demon Race, sagot ni Haolian. Na parang walang pakialam. Ako man hindi rin naniniwala. Pero tingnan natin, tugon ni Mo Xiaochuan. Nang itim ang mukha ni na Fei Cheng at Tai Yuan. Hindi nila alam ang gagawin. Kung kakampi sila kay Mao Haokong, talo sila. Pero kung papanig sila sa victors, makakalaban nila si Yao Zi. Ang dakilang demon na ito ay nasa divine transcendence. Tiyak na kamatayan iyon. Tila wala nang ibang iniisip si Yao Zi kundi ang tungkol sa Ash Demon. Gaano kalakas si Kang Yao? Umiling si Mao Haokong. Hindi ko alam. Akala ko patay na siya noong nakatakas. Hindi ko inasahan na buhay pa pala. Pero nilinlang siya ng hiyep na si Ji Taiching. Anong silbi mo kung wala kang alam? Malamig na sabi ni Yao Zi. Natakot si Mao Haokong nang maramdaman ang papalapit na killing intent. Kaya kung hanapin ang susi, ako ang Grand Elder ng Thousand Mountains Prefecture. Kilala ko ang susi at pamilyar ako sa kabundukan na ito. Mahigit 100 taon kong itinago ang susi, malamig na tugon ni Bai Sheng. Mas pamilyar ako at alam ko kung paano ito hanapin. Nagulat si Mao Haokong at sumigaw sa galit. Victors of 100 battles, ikaw. Kung ganoon, wala ka talagang silbi, malamig na tawa ni Yao Zi. Itinaas niya ang kamay at
Pamitik ng ilang string ng zither sa hangin. Sa bawat tugtog, sumabog ang matinding halo. Wag! Nagimbal si Mao Haokong at agad tumakbo palayo. Bang! Dalawang tunog ang sumabog at dalawang halo ang tumama sa kanya. Agad siyang nadurog. At tinangay ng hangin. Nagbago ang mukha ng lahat. Ang Great Elder ng Thousand Mountains Prefecture na kilala sa lakas ay napatay sa isang galaw lang. Tumahimik ang buong paligid. Walang nang ahas. Magsalita. Walang silbi, malamig na sabi ni Yao Zi. Dalawang string pa ang ginamit ko. Tara, hahanapin ko si Kang Yao, sabi niya kay Bai Zonsheng. Nang inag ang puso ng lahat. Mas interesado si Yao Zi kay Kang Yao kaysa sa susi. Nagkatitigan ang dalawang santo. Hindi sila makikipagbanggaan sa mga demon na ito. Ang pakay nila ay buksan ang selyo ng Five Cloud Mountain, at ganoon din ang karamihan sa Demon Race. Mas mainam na manood na lang. Nais ninyong bantayan ang susi ng Five Cloud Mountain para hindi maaga ng demons, di ba? Tanong ni Young Emperor Haolian. Ngayon lumitaw na ang demon na kumuha nito, bakit hindi kayo kumikilos? Namutla sina Fei Cheng at Tai Yuan at matalim ang tingin nila kay Haolian. Kung nakamamatay lang ang tingin, patay na siya. Tumawa si Mo Xiaochuan. Sira ulo ka, pinapahiya mo lang ang dalawang lord. Kung susugod sila, para silang magpapakamatay. Kung hindi naman, mawawala ang mukha nila. At ikaw pa, ang nagtatanong ng ganyan. Kapag napahiya sila at ikaw ang pagbalingan, huwag mo akong sisisihin. Ayun pala, nagkamali ako, sagot ni Haolian. Nangangitim ang mukha ni na Fei Cheng at Tai Yuan sa galit. Paulit-ulit nilang iniisip na patayin sina Mo Xiaochuan at Mo Wuji. Humarap si Victorious 100 sa isa sa mga elder. Elder Son, kapag wala ako, ikaw ang tatayong sect leader. Tutulong kayo ng buong lakas. Sect leader, mag-ingat ka, gulat na sagot ng matanda. Susubukan kong makabalik ng buhay. Kung hindi, ang Thousand Mountains Prefecture ay nasa kamay mo, sabi ni Bai Zonsheng. Malungkot ang iba at ayaw siyang iwan. Nainip na si Yao Zi. Kung patatigilan ninyo at makatakas ang Ash Demon, gagawin kong blood sacrifice ang buong Thousand Mountains Prefecture. Nang inag ang lahat pero walang nagsalita. Iyunsil ay iniwan ng naunang pinuno ng prefecture at ng aking kamalayan. Imposible. Mabura ni Kang Yao agad, sabi ni Bai Zonsheng. Mga lord, pakibantayan ang pasukan ng Seal. Napasimangot ang dalawa. Hindi aakalang iyon talaga ang layunin ng victors. Walang problema, sa amin na ang pagbabantay, sagot ni Fei Cheng. Umungol si Yao Zi. Fair na. Nagliwanag ang anyo ng mga demon at ng victors of 100 battles at lumipad sa malayo. Sumunod tayo, sabi ni Mo Xiaochuan. Naisip ni Fei Cheng na pigilan sila pero umatras. Elder Son, nasaan ang pasukan ng Seal? Ipakita mo. Mga lord, sumunod kayo sa akin, sagot ng elder. Si Jun Ruyan ay nag-isip sandali bago sumunod. Sa isang malalim na lambak, bumubuhos ang malakas na talon. Isang pulang liwanag ang bumagsak at lumitaw ang isang tao. Si misteryang iyon. Hawak niya ang Jade Seal ng Chenji Mansion at galit ang mukha. Siling Ki Emph. Inihagis niya ang Jade Seal at binigyan ng malakas na suntok. Nagliwanag ang seal at sunod-sunod na nag-activate ang mga restriction pero hindi tumagal. Laban sa kanyang suntok, nabasag ang lahat. Para bang may espiritu ang Jade Seal. Sumigaw ito at pilit na lumaya. Isang ordinaryong profound weapon na gustong tumakas mula sa kamay ko katangahan. Dinagdagan ni Misteryang ang lakas at halos madurog na ang Seal. Biglang nagbago ang mukha niya. Sino ka? Naramdaman niya ang kamatayan at isang napakalakas na sword force ang lumitaw mula sa likod. Alam niyang kapag tinamaan siya, madudurog siya kaagad. Agad siyang nag-blood escape at nawala. Swish! Dumaan ang sword chi sa lugar kung saan siya nakatayo at pinunit ang talon. Lumabas ang isang berdeng liwanag at kinuha ang Jade Seal. Ikaw! Muling lumitaw si Misteryang at pulang-pula ang mga mata. Ang taong umatake sa kanya sa courtyard ang kaharap niya. Hawak ang Jade Seal, kalmadong sabi ni Yun Xiao. Nakakatawa ang sitwasyon. Ang tagapagbantay ng Seal gustong basagin ito, pero ang nilalaman ng Seal gustong protektahan. Ang mundo ay kay raming kabalintunaan.
Kung ganoon, gusto mo bang basagin o protektahan ang Seal? Malamig na tanong ni Mr. Yang. Noon gusto ko pa sanang protektahan, sagot ni Yun Xiao. Ngayon babasagin ko na. Nagulat si Mr. Yang. Hindi niya inaasahan iyon. Halata ang sinseridad ni Yun Xiao at wala siyang dahilan para magsinungaling. Bakit, hindi niya napigil ang itanong. Ang mundo ay parang ahedres. Lagi itong nagbabago. Wala akong magawa, buntong hininga ni Yun Xiao. Ngunit ikaw, bakit ayaw mong palayain ang mga kasama mo sa loob ng Seal? Nagtaas ng kamay si Mr. Yang. Hindi mo na kailangang pakialaman iyon. Chapter 1777 Armor. Naiintindihan ko, sabi ni Yun Xiao. Tumango siya. Bawat pamilya may sariling hirap, tatalikod na sana siya para umalis. Tumigil ka. Biglang sumigaw si Mr. Yang. Kumislap ang dugo, pulang liwanag at hamarang siya sa harap ni Yun Xiao. Malamig ang tinig. Iwan mo ang Jade Seal. Sa tingin mo posible ba iyon? Natawa si Yun Xiao. Sa tingin mo posible ba iyon? Tinitigan siya ng malamig ni Mr. Yang bago nagsalita. Ang Jade Seal na ito ay nadumihan na ng dugo ko, kahit kunin mo wala itong silbi. Tumingin si Yun Xiao sa Jade Seal sa kamay niya. Totoo, may bakas ng dugo at humihina ang kapangyarihan ng artifact. Salamat sa paalala. Nag-ukit si Yun Xiao ng Thunder Incantation gamit ang isang kamay at ipinalo ito sa Jade Seal. Agad na bumuhos ang kapangyarihan ng kulog at hinugasan ang buong seal. Kumikislap ang seal sa kidlat at nawala ang dati nitong mabigat at madilim na aura na puno ito ng espiritu. Hay ikaw! Namangha si Mr. Yang. Unang beses itong nangyari, lahat ng bagay na nadumihan ng blood. Teknik niya ay hindi na nakakabawi. Hindi niya alam na ang Divine Thunder ni Yun Xiao ang pinakamatwid na puwersa laban sa mga evil arts, at bilang 9th tier alchemist mas malalim ang pagkaunawa ni Yun Xiao sa mga profound artifact. Iwan mo ang Jade Seal. Galit si Mr. Yang at inis sa sarili dahil naaga iyon. Bigla niyang pinagdikit ang mga palad at sa isang kisap mata nasa harap na siya ni Yun Xiao at sumalakay. Lumitaw sa langit ang di mabilang na dugo, pulang sinag parang ambon at usok, at binalot si Yun Xiao. Mapanatag na isinilid ni Yun Xiao ang Jade Seal, saka bumuo ng hand seal at tumawag ng isang dambuhalang gintong selyo na bumasag sa dugo, pulang liwanag at sumalpok sa kalaban. Floating like a dream, flying with a seal. Boom! Direktang winasak ng marka ang puwersa ng palad at nil-iPad si Mr. Yang ng daan-daang talampakan. Nagulumihanan si Mr. Yang, puno ng hindi makapaniwala. Kumuyam ang ngipin niya malinaw. Napik 9 star ka lang, saan galing ang lakas na iyan? Sobra na ang tanong mo, sagot ni Yun Xiao. Maganda ang mood ko ngayon, kaya pwede pa kitang palayain kung hindi may hatol kang kamatayan sa pag-ambush mo sa akin sa maliit na courtyard. Hindi ko hahayaang mabasag mo ang seal, malamig na sabi ni Mr. Yang. Halos mapasigaw siya. Tuloy-tuloy ang hand seals at sumambulat mula sa katawan niya ang di mabilang na dugo, pulang liwanag. Bawat sinag ay tila nagiging anyo ng tao na umiiyak sa sakit. Sa isang iglap naging daigdig ng dugo ang paligid, pati kulay ng talon ay unti-unting namumula. Nakakalungkot, sabi ni Yun Xiao. May buntong hininga. Isang demon ang desperadong nagpo-protekta sa seal ng 5 Cloud Mountain. Mamatay ka! Lalong naging marahas ang puwersa sa katawan ni Mr. Yang. Sumigaw siya. Dark blood. Devouring the heavens. Patuloy na nagkondensa ang di mabilang na blood shadows, parang lambat ng dugo na lumalamon mula sa lahat ng direksyon. Hindi lang nito kinakalawang ang Yuan Power Emperor Qi. Naririnig din ang samot-isaring daing na parang mula sa impyerno tumatama sa spiritual altar at sea of consciousness. Pinagdikit ni Yun Xiao ang mga palad at dahan-daw ang pinaghiwalay. Lumitaw ang isang kidlat na nagbigay ng lantian sa kanyang mukha. Pumutok ang mga singsing ng bituin mula sa kanyang katawan at kumalat sa lahat ng panig. Unti-unti siyang naging kidlat. Ang Thunderworld ay parang 10,000 kabayong rumaragasa na umatake sa dugo, pulang daigdig. Ibigay mo ang susi, sigaw ni Mr. Yang. Ibigay mo sa akin, ikaw na walang hiya. Ganap na siyang nabaliw, naging anino ng dugo at para siyang dambuhalang espiritong nakabitin sa langit. Walang tigil na sinalakay ng di mabilang na dugong nilalang ang Thunderworld. Pilit itong pinupunit. Payapa ang mukha ni Yun Xiao. Gumawa siya ng Thunder Incantation sa isang kamay, itinaas ang kabilang kamay at nagbigkas. Wind and thunder move the 9 heavens. Boom!
Nagtipon ang di mabilang na thundercloud sa kalangitan at ang walang hanggang luntiang ulap ay huminga at umalon hanggang mabuo ang hugis dragon sa isang mahabang alulong. Yumanig ito sa nine heavens at sumugod pababa. Nagulat din sina Yao Zi at ang iba pa sa kababalaghan sa langit, pinabilis nila ang lipad at tumungo sa lightning dragon. Bumagsak ang nine heavens thunder dragon na parang bulalakaw at some argo sa lambak. Boom! Ang lambak na nilamon ng dagat ng dugo ay biglang nag-alo ng libo-libong kulog at sumabog. Ang mga patong-patong na star rings na kumalat sa lahat ng direksyon. Di mabilang na bundok ang naging abo sa isang iglap. Nawasak ang katawan ni Mr. Yang sa kidlat, nagsisigaw siya at hindi na nakayanang manatili. Sa anyo lumiliit siya hanggang sa maging isang patak ng blood essence na nawalang parang bula sa gitna ng kulog. Ibinaba ni Yun Xiao ang mga kulog sa langit sa sandaling ito, napatag ang lugar sa loob ng 10,000 talampakan. Inalala niya ang paraan ng pagtakas ng patak ng dugo at napabulong totoong napakasama ng blood elementalist techniques kaya niyang makatakas. Pero mukhang hindi basta blood elementalist lang ang taong iyon, tila may kaugnayan sa tunay na katawan niya. Hindi na niya ito pinansin, maging ang Holy Region ay nagnanais na ilabas ang demon race sa. Ngayon ang nais niya ay basagin ang seal ng Five Cloud Mountain, iligtas si Luo Yunxiang at umalis kasama ang lahat. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya sina Yao Zi at ang iba pa nakahinto ilang libong talampakan ang layo, malamig na nakatitig sa kanya. Lord Cloud Sky, sigaw ng mga victors, may halong gulat at tuwa. Lord Cloud Sky. Bahagyang tumanggaw si Yun Xiao. Master, dumating din agad sina Mo Xiaochuan at ang dalawa pa at lumipad sa likuran ni Yun Xiao. Ibinaling ni Yun Xiao ang tingin kay Jun Ruyan na hindi kalayuan ang distansya, ngingiti sana siya ngunit nanatiling tahimik. Nang inig ang buong katawan ni Jun Ruyan at may di maipaliwanag na damdamin na kumalat sa kanyang puso. Sobrang pagkabigla ang naramdaman niya kahit ayaw man niyang maniwala na ang binatang nasa harap ay ang reinkarnasyon ng kanyang master. May damdaming hindi niya maunawaan. Unti-unti nitong pinainit ang kanyang dugo at hindi siya mapakali. Nasaan ang Ash Demon? Tanong ni Yao Zi na madilim ang mukha. Tinutukoy mo ba ang demon na nabalot ng dugo? Tanong ni Yun Xiao. Siya ba ang ibig mong sabihin? Bahagyang nang inig ang katawan ni Yao Zi, hindi mapawi ang pagkabalisa. Tama, nasaan siya? Umiling si Yun Xiao, iniunat ang mga kamay. Pasensya na, hanggang doon na lang siya ay naging isang patak ng dugo sa kulog ko at agad na tumakas. Escape with blood. Napasigaw si Yao Zi, naging madilim ang buong katawan niya na para bang binalot ng ulap. Malamig ang ningning ng mga mata. Sino ang Grey Demon? Tanong ni Yun Xiao na curious. Ganoon ba siya kahalaga? Patuloy na sumisiklab ang malamig na aura sa paligid ni Yao Zi, higit pa sa mahalaga iyon. Paano ang key sa selyo ng Five Cloud Mountain? Napangiti si Yun Xiao. Natural, nasa akin ang susi. Gusto mo ba itong agawin? Sabihin mo muna. Magbabantay ka ba sa seal o babasagin mo? Ibigay mo lang ang susi at ang Demon Emperor Gold Sleep. Hindi mo na kailangang intindihin ang iba pa. Alam ni Yao Zi na hindi basta susuko si Yun Xiao. Inyakap niya ang hangin at agad na lumitaw. Ang isang lut, pinatunog niya ang silver strings at ilang sinag ng pilak ang bumagsak. Alis! Sumigaw si Yun Xiao, nagpula ang kanyang mga mata at binaligtad ang espasyo. Teleport agad. Siya kasama sina Mo Xiaochuan at ang iba pa. Napahiyaw si Jun Ruyan sa takot, nakatingin siya kay Yun Xiao na parang hindi makapaniwala. Pula ang mga mata at nagbubuga ng evil aura, napakapamilyar na aura kaya siya nang inig. Kahit sinasabi ng isip niyang imposible, hindi niya napigil ang ibulong. Master, kung hindi mo ibibigay ang susi at ang gold slip ngayon, hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka pa. Binago ni Yao Zi ang tugtog at parang buhos ng ulan bumagsak mula sa langit ang isang dambuhalang lambat. Kayo tatlo umatras, sabi ni Yun Xiao kina Mo Xiaochuan. Agad umatras ang tatlo, alam nilang magiging pabigat lang sila sa labang ito. Maitim at siksik ang higanting lambat, wala itong pisikal na anyo, bagkus binuo ito ng di mabilang na musical symbols para itong ilog na pinakuluan na walang humpay na gumagawa ng mga alon. Kawili-wili, gumuhit si Yun Xiao ng incantation sa harap niya at sa kanang mata niya ay umikot ang starry cloud na tila bumuo ng sarili nitong espasyo. Helios Luna. Sa dalawang salitang iyon, pumasok ang buong higanting lambat sa kanyang mata at naglaho.
Sa langit, ano? Halos lumabas ang mga mata ni Yao Zi sa gulat, hindi pa siya nakakita ng ganitong kabaliwan. Klang klang klang, mas mabilis niyang tinugtog ang lute at lumikha ng di mabilang na after image, di mabilang na light blades ang dumating mula sa lahat ng direksyon at humiwas sa kalangitan. Dahan-daang pumikit si Yun Xiao sa kanang mata at gumawa ng handsill, isang gintong. Liwanag ang umusbong sa katawan niya at sa loob nito ay gamulong ang demonic patterns at ang dalisay na glazed light. Humihiwa ang mga sound blades sa langit at tumatagos sa pandinig, ngunit nang tumama sa katawan ni Yun Xiao, puro kalansing lang ang tunog at hindi nabasag ang kanyang three-colored divine light shield. Namangha ang mga demon, pati na si Yao Zi, nakabuka ang bibig niya at parang tulala. Kung nakatayo lang siya at hinahataw mo nang hindi natitinag, paano mo siya lalabanan? Binuksan mo ang 7 sa 8 gate ng divine body. Sa wakas na unawaan ni Yao Zi, pinigil niya ang pagkagulat at kumuyam ang ngipin, hindi na nakapagtataka na kaya mong sumabay sa akin kahit pick 9 star lang ang cultivation mo. Pero pagdating sa lakas ng katawan, kami ang malakas na lahi. Biglang namaga ang kanyang katawan at umumbok ang mga kalamnan, naging lunt iyan ang buong katawan niya at higit 3 ulit ang laki, may 2 itim na sungay na tumubo sa kanyang noo. Hawak ang lute, pinalo niya ito ng incantation seal, agad itong na-unseal at naging matalim na sable. Whoosh! Kumislap ang liwanag ng sable sa langit, na wala ang katawan ni Yao Zi at sa sumunod na saglit nasa likuran na ni Yun Xiao at humiwak. Nakompres ang buong espasyo ng liwanag ng sable, ngunit hindi ito nabasag o napunit na sadyang kakaiba. Si Lord Z ang pinuno ng Armored Demons, tawa ng isang demon, siya ang pinakamahusay sa kanilang lahi sa lakas ng katawan. Nakakatawa na magyabang ang taong ito sa harap ng dalubhasa. Seryosong sabi naman ng isa pang demon, binuksan ng taong iyon ang 7 gate ng divine body. Isang hakbang na lang at ganap na tagumpay ang katawan, kahit hindi niya matalo ang armor ni Lord Z, hindi siya magiging mahina. Ramdam din ni Yun Xiao ang talam ng liwanag, kaya hindi siya naging kampante sunod-sunod. Ang galaw ng kanyang mga kamay sa hangin at ginamit ang Dragon Transformation Incantation. Ipinatong niya ang mga palad sa sable at hinawakan ito ng 2 kamay. Bang! Umalangaw-ngaw ang ingay mula sa sable at kumalat ang nakatatakot na puwersa, pinaatras nito si Yun Xiao ng ilang hakbang sa ilalim ng natitirang puwersa ng sable, pabalik-balik na kumikislap ang gintong katawan. Anong lakas! Nagulat si Yun Xiao at narinig din niya ang usapan ng 2 demon nang tingnan niya si Z. Namaga ang mga kalamnan nitong parang pader na bakal, para bang nakasuot nga siya ng armor. Kabanata 1778. Ang emperador ng 10,000 demonyo. Nag-alab ang mga mata ni Yao Zi at napasinghap. Klang mula sa talam ay sumulpot ang silver strings at gumapos sa mga kamay ni Yun Xiao na parang baging. Nagliwanag ang mukha ni Yao Zi sa tuwa at marahas na sabi, tapos na ang pag-iinit. Nakakabigo ka. Nakatitig si Yun Xiao sa silver strings, hindi nagbabago ang ekspresyon, nakasakal pa rin ang 2 kamay niya sa talam. Ano, susuko ka na ba? Nakakatawa ka, malamig na tawa ni Yao Zi. Ang sound string sa demonic blade ko ay piniga mula sa iisang himig na lumutang noong unang likha ng mundo, pinande ng mga ninuno ng demon race. Nasa iron ito ang kahit ano. Mapanuyang ngumisi siya at binigkas gang. Umigik ang silver strings, hamaba ang tunog at biglang umiwa kay Yun Xiao. Pumutok ang mga braso ni Yun Xiao, sunod-sunod naging lunti ang usok at ulap. Sumabay ang demonic blade sa kamay ni Yao Zi at hiniwang 2 si Yun Xiao, na biyak din. Ang langit na parabang hinati ng paalang, bahagyang bumagsak ang kalangitan at umuga ang firmament. Naging pira-piraso ang buong katawan ni Yun Xiao at naging bahagyang anino ng kulog na kumalat sa paligid. Sa malayo napasigaw si Jun Ruyan, halos mawala ng balanse, pero agad niyang napansing. Kakaiba ang pagkamatay, walang kahit patak ng dugo. Iwood Spirit Transformation Body. Nang inig ang puso ni Yao Zi, binawi ang espada at humiwa ng malamig na liwanag sa aninong kulog. Ang 5-element spirit body ay halos hindi namamatay, ngunit katangian lamang iyon mas mahirap lang mamatay kaysa karaniwan, pero mamamatay pa rin kapag labis ang pinsala. Parang naramdaman ng Thunder Shadow ang layo ng espada, kumislap ang kidlat at nagbalik
sa tunay na katawan. Ngunit tila may sariling diwa ang mga aura ng talam hinabol nila si Yun Xiao parang di mabilang. Naibong liwanag na humuhuni. Kinuha ni Yun Xiao ang Heaven Light Sword Box at gumawa ng hand seal agad na puno ng mga anino ng espada ang langit, bumukas ang sword enchantment at sinalubong ang mga hiwa. Ngunit nabasag ang lahat. Thousand Sword Style. Binago ni Yun Xiao ang hand seal at biglang naglitawan ang 10,000 anino ng espada sa Sword World. Humihiwa ang mga ito na parang unos. Nagulat si Yao Zi, nag-apuhap siyang umamba ng hiwa ngunit tila nakapako ang katawan. Isang liwanag na parang malamig na buwan ang bumalot upang ingatan siya. Bang 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 bang. Bumuhos ang di mabilang na espada ngunit hinarang lahat ng saber light, sumambulat ang sinag na parang libo-libong alitaptap sa gabi. Ang tila hanggal na blood ework ni Yao Zi ay dakilang karunungan na mukhang payak dakilang. Galing na mukhang bagzo, mahigpit nitong binantayan ang kanyang katawan. Kumislot ang noo ni Yun Xiao, lumamig ang tingin, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay na gumuguhit ng seal. Ang mga anino ng espada sa langit ay naging gumagalaw na starry cloud at sa loob ay gamulong ang di mabilang na sword talisman. Bilyong kalooban ng espada ang nagtipon mula sa lahat ng dako, bumuo ng sword diagram at umusbong ang isang mundo. Labis na nabigla ang lahat, lalo na si Jun Ruyan na dalubhasa sa landas ng espada, may di maipaliwanag na sword intent na parang sesabog mula sa kanyang katawan. Mahirap niyang iniangat ang ulo at tumingin sa million sword illustration na humaling siya at hindi na nakapagpigil. Sumirit ang dugo mula sa bibig na parabang sinipsip ang sword intent sa kanyang loob na wala ang sigla at nanlata. Mabilis na tinamaan ni Mo Xiaochuan ang ilang acupuncture points at sumigaw pa, kalinisin ang isip, mag-focus, huwag tititig sa sword picture. Ito na ang ikalawang beses na nakita niyang gamitin ni Yun Xiao ang galaw na ito, kaya alam niya ang kapangyarihan lahat ng sword experts ay malalim ang tama. Sa sandaling iyon ang sword diagram sa himpapawid ang kalooban ng lahat ng espada sa mundo. Taglay nito ang Supreme Sword Way. Ang 36 na Northern Heaven Frigid Star Swords ay bumuo ng mga mata nagsilang ng Starry Sky of Swords at Great Dao of Swords. Dahil nasugatan ni Yao Zi na apektuhan ang primordial chi ni Yun Xiao, kaya hindi na siya makikipagsabayan, pinili niyang gamitin ang kanyang Supreme Sword Dao upang tapusin ang laban. Naramdaman din ni Yao Zi ang mali na bagabag siya sa ilalim ng sinaunang runes ng sword Dao. Ang pang-aapi pa lang ay lubhang mapanganib. Nakakainis. Hindi pa bigla-bigla si Yao Zi, alam niyang hindi niya malalabanan ang galaw, kaya tumalikod at tinalilil. Aalis ka pa, huli na at parang bata. 10,000 swords return to 1. Nakangising binaba ni Yun Xiao ang umiikot na sword diagram at humiwa ito pababa. Nabigla si Yao Zi, huminto ang dambuhala niyang katawan at napatigil. Nabanagan niyang hindi niya kayang iwasan ang espada, ang talas ng kanyang talino bilang mandirigma ang nagpatahimik sa kanya. Hinawakan niya ang sable sa likod ng dalawang kamay. At umalon sa sable ang di mabilang na rule ng martial wheel. Ang sinaunang himig ay naging silver strings. I am hero with the blade. Pagkasabi noon, isang kahalintulad na liwanag ng sable ang kumislap mula sa katawan ni Yao Zi. Naging isa siya sa demonic blade at humiwa laban sa sword picture. Parang bulalakaw na tumagos sa kalangitan at sumanib sa walang hanggang gabi pagdaka. Pumutok at nagbuga ng nakakasilaw na liwanag na aliw ang buong langit at lupa. Boom boom boom. Kumalat ang nakatatakot na saber light at sword intent, naging di mabilang na buhawi na yumugyog sa mundo. Isa sa pinakamaputing sinag ang umarangkada paitaas, yumanig ang buong Thousand Mountains Prefecture. Nasa labad ang katawan ni Yao Zi sa sword light, unti-unting nabiyak ang kanyang armor. Sumisigaw siya sa sakit at nahadges paitaas. Nagulat ang ibang demons at nagsipagtakbuhan. Ibinaba ni Yun Xiao ang nag-uulalong sword chi at ibinalik sa katawan, hindi na hinabol ang mga demon. Sa ilalim ng million sword illustration, nagbago ang anyo ng buong kabundukan. Nagising si Bai Sheng mula sa panandaliang pagkabato at agad sumaludo, pagbati, Sir Pu Jun. Hindi kailangang masyadong formal, sabi ni Yun Xiao, sasama ako sa inyo. Pagbati, Master. Sa di kalayuan nanginginig ang buong katawan ni Jun Ruyan, di napigilan ng luha at lumuhod. Sa himpapawid,
Hindi man makita ang mukha nanginginig ang balikat at bahagyang humahagulgol. Tumayo ka, may ngiting wika ni Yun Xiao, malaki na ang progreso mo nitong mga taon kanina. Nadala ka ng Million Sword illustration sa talento mo, tiyak na makakapasok ka sa 9-star. Pagbalik mo at pagninilay. Oo. Sunod-sunod ang pagyuko ni Jun Ruyan sa sobrang saya, hindi makatayo. Hindi mo man lang idinidikit sa lupa ang noo kapag kumakayod na pailing si Young Emperor. Hao Lian, mapagkunwari ka. Nanggatag ang katawan ni Jun Ruyan, malamig ang tinig, gusto kitang punit-punitin, hanggal ka. Sa pangungusap ni Bai Sheng, may Sir Po Jun na namamahala sa Thousand Mountains Prefecture, ligtas ang seal ng Five Cloud Mountain. Mukhang may bother kita, Sect Master, sagot ni Yun Xiao medyo nahihiya. Aalis ka ba, sir? Nagulat ang Victor's Bai at mabilis na nagtanong. Umiling si Yun Xiao, ang seal ng Five Cloud Mountain ay may kaugnayan sa iba pang bagay. Patawad, kailangang basagin ko ito. Nagulat ang lahat, pati sina Mo Xiaochuan at ang iba. Sir Po Jun, hindi mo ba iniintindi ang karaniwang tao? Tanong ng veteranong mandirigma ng Victors. Ang lahat ng nilalang sa mundo. Sino ang nagsabing siguradong mananakit ng karaniwang tao ang demons kapag lumabas? Tanong ni Yun Xiao, hindi yun tiyak posibilidad lang, at kung pati mga saint ay hindi iniintindi ito. Bakit ko iintindihin? Ipinaliwanag niya kaagad ang tungkol kina Fei Cheng at Tai Yuan. Mas lalong napatulala ang victors of 100 battles na kangangang parang bato pagkaraan. Nang katagalan nanlumo at napabuntong hininga, kung pati mga saint ganyan, ano pa ang saysay? Nang pagkakapit ko, punong-puno ng pagkayamot, pagkadismaya at sama ng loob ang tono. Aling Department of State ang nasa likod ng dalawang iyon? Tanong ni Yun Xiao, kailangang siyasatin pa, ngunit babasagin ko ang seal ng Five Cloud Mountain. Sir Po Jun, bantog ang iyong pangalan kahit may lihim ka, hindi ka ba natatakot sa sabi-sabi ng mundo kung gagawa ka ng ganitong kalakihang bagay? Wika ni Bai Zhongsheng. Hindi ako takot, tugon ni Yun Xiao, pero hindi ko kailangang akuan ang abalang ito dahil pareho ang pakay nila at ako ipapasa ko sa kanila ang trabaho. Kinuha niya ang Jade Seal at iniabot kay Bai Zhongsheng. Ibigay mo ang seal sa kanilang dalawa. Kapag binasag nila ang seal, lalabas tayo at huhulihin natin sila sa mga saint. Nakalagay ang sala. Nakatitig sa Jade Seal, mapait ang loob ng victors, ngunit alinman kay Yun Xiao o sa dalawang mula sa Holy Region ay hindi niya kayang banggain, at dahil tinalikuran na ng Holy Region, bakit pa siya makikipagsiksikan? Matapos niyang mapag-isip ay naging magaan ang loob, itinabi niya ang Jade Seal at nagsabi, gagawin namin ayon sa sabi ni Sir Po Jun. Matapos magkasundo ang lahat, tumungo sila sa lugar ng selyo. Biglang may dagandong mula sa langit na parang daan-daang hayop ang dumadagandong at libo-libong ibon ang nag-iingay. Huminto sila at tumangala na may gulat. Sa ilang saglit na puno ang langit ng siksik na lilang grid lines, nag-cruise at tumagos sa kalawakan. Sa mga grid line may 6 mababanggas na hayop at ibon at may 4 na halimaw na mukhang dragon at kabayo. Domain teleportation formation. Napasigaw ang victors at bumakat ang malamig na pawis, umaalingasaw ang demonic chi. Malinaw na may makapangyarihang nilalang mula sa demon clan na nagte-teleport at hindi iisa. Ano ito? Nang itim ang mukha ni Yun Xiao at malamig na tumingin. Matapos lumitaw ang 4 na halimaw na hindi dragon o kabayo, nakasuot silang lahat ng gintong kasangkapan. Tumakbo ang 4 na paa sa grid line, dahan-daang hinihila ang ganap na gintong kertela. Lumitaw ito sa langit at patuloy na umuusad. Punong-puno ng mariringal na ukit ang kertela, inukit dito ang daan-daang hayop at ibon. Sunod na sumulpat ang makapangyarihang demonic beasts at sumunod sa kertela. Aalagwa paikat, may mga ibon ding umiikot sa himpapawid na dumadagit ng huni. Ito, kumakabog ang dibdib ng victors na parang tatalon palabas. Napasigaw Demon Emperor. Pinisil ni Yun Xiao ang kamao, naging handa kahit hindi pa nagpapakita ang bagong dating wala nang sinumang may ganitong presensya sa Demon Clan maliban sa emperador ng lahat ng demonyo. Habang sumusulpot ang 4 na gintong kertela na hindi dragon o kabayo at ang mga ibon at hayop, may mga makapangyarihang aura na bumibiyak sa hangin. Nag-anyo itong mga demonic figure at sumunod ng dikit sa kertela. Sir Po Jun, ano ang gagawin natin? Mahinang tanong ni Bai Sheng.
Malaki ang posibilidad na dahil sa pagkawala ng gold sleep kaya nagpakita ang Demon Emperor. Maingat na wika ni Yun Xiao, mukhang oras na para magsanib puwersa sila upang basagin ang seal. Kung ganoon wala na akong pakialam dyan man o Saint o Demon Emperor, ang mahalaga ay mabuksan ang selyo. Kabanata 1779 na 5 Cloud Mountain. Namutla ang mukha ni Bai Sheng, halos tiyak na ang pagbagsak ng selyo ang iniisip niya. Ngayon ay kung paano maaapektuhan ang Thousand Mountains Prefecture. Kung maraming demons ang lilito at magkakagulo, malamang mabubura sa kasaysayan ang Thousand Mountains Prefecture. Nahuli ni Yun Xiao ang iniisip niya, mas mabuting ipalikas lahat ng disipulo palabas ng Thousand Mountains Prefecture at magtago muna sa Ancient Martial Empire. Sabihan din ang lahat ng kalapit na sekta na maghanda, hindi mahulaan ang magiging bunga kapag lumabas ang monster race mula sa 5 Cloud Mountain. Tama ka aking Panginoon, gagawin ko ngayon, sabi ni Bai Zonsheng. Mabilis siyang naglabas ng ilang communication jade tokens at nagpadala ng mga mensahe sa himpapawid. Pagkaraan ay nawala siya sa isang kisap at gumamit ng escape technique papunta sa direksyon ng selyo. Huminto ang kertela sa langit matapos maglakbay ng kaunti. May ilang aninong demon ang lumitaw sa harap nito, lumuhad sila at sabay-sabay nagsabi, "Pagbati Your Majesty." Mula sa loob ng chariot may boses ng lalaki, "Bakit kakaunti lang kayo? Nasaan ang aking military advisor?" Pinawisan ng malamig ang mga demon. Isa ang nanginginig na nagsabi, "Lord Military Counselor siya ay. Ano ang nangyari sa kanya? Para bang may masamang kutob ang nasa chariot kaya bahagyang minadali at pinatigas ang tinig." Biglang may demon sa likod ng chariot na tumuro sa langit at napasigaw, "Nandoon ang military advisor." Kumislap ang lantian sa kanyang mga mata, para siyang may spiritual ay nakita niya sa 10,000 milya sa itaas ng langit. May laman ng demon na nakalutang, bukas ang mga kamay at paa, hindi malaman kung buhay pa o patay. Si Sir Z iyon. Napasigaw din ang mga nakaluhod. Isang demon sa tabi ng chariot ang nagpadyak ng pakpak at biglang nasa himpapawid na. Kinalong niya si Z pababa. "Your Majesty," nawala ng malay si Sir Z, "wala siyang panganib sa buhay," sabi niya habang marahang inilapag si Z sa tabi ng chariot. Tumahimik ang himpapawid na bigla ang lahat sa mga bitek sa katawan ni Yao Z at sa wasak niyang armor. Mula sa chariot may boses, napakalakas ng sword intent kahit ang protective demonic chi ng military counselor ay nabasag. Matiyag ang sinuri ni Ai at payak ang sabi, "Mabuti at nadatnan ninyo kami kung naiwan siyang lumulutang sa kawalan. Delikado na sana yung sword wheel na ito, hindi lang si Gu Feiyang ang maaaring mayroon, ngunit malaki ang posibilidad na siya iyon. Naririto rin si Gu Feiyang at kinuha pa ang gold slip," sabi ni Huang. Tila maraming liko ang paglalakbay na ito sa 5 Cloud Mountain. Pakigising ang military advisor sa lalong madaling panahon. "Oo," sumagot si Ai. Naglabas siya ng isang pil, ipinainom kay Z, pagkatapos ay marahang ipinahid ang 5 daliri sa katawan ni Z at sumiklab ang mga sinag mula sa kanyang palad. Nagsimulang magsara ang 5 bilang na sugat ng espada. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Z. At nagising ang espiritu sa kanyang katawan. Muling gumalaw ang pangkat ng mga demon sa himpapawid. Hindi sila mabilis, ngunit papunta sila sa parehong direksyon at tinutungo ng mga victors kung saan naroon ang selyo ng 5 Cloud Mountain. Tahimik na sumunod si Yun Xiao bilang pag-iingat. Komplikado na ang sitwasyon at iniingatan niya ang anumang di inaasahang pangyayari. Upang hindi mabunyag ang kinaroroonan niya, ipinasok niya ang lahat sa Divine Realm Tablet at siya lang ang sumunod. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang chariot sa himpapawid ng Thousand Mountains Prefecture. Nakaabot na ang balita sa 12-dosenang bundok kaya wala ng tao na naiwan. Maraming demon ang napakunot ang noo, tila wala silang maramdaman gamit ang divine sense. Mukhang nadama na ang pagdating natin, malamyos na wika ni Huang. Ang Thousand Mountains Prefecture ay tumakas na at naghanda, ngunit hindi sila ang pakay natin diretso sa 5 Cloud Mountain. Hindi huminto ang chariot at lumipad palayo. Nagpadala ng boses si Yun Xiao kay Jun Ruyan sa pamamagitan ng Divine Realm Tablet. "Nasaan ang selyo ng 5 Cloud Mountain?" "Hindi po alam ng iyong alagad, maging ang eksaktong kinaroroonan ng 5 Cloud Mountain ay
Hindi namin alam lihim ito ng Thousand Mountains Prefecture at malamang mga elder lang ang nakaalam. Mukhang may mga taksil sa Thousand Mountains Prefecture na pakunot-noo si Yun Xiao. Pinagsisihan niyang hindi niya tinanong ang eksaktong lokasyon sa grupo ng Victorious 100 ngayon kailangan na lang niyang sumunod sa mga demon at medyo dahado iyon. Biglang huminto ang chariot itinaas ng 4 na halimaw na hindi dragon ni kabayo ang ulo at umatungal saka unti-unting tumigil. Lumakad ang ilang demon pasulong at may pabulong na sinalita pagkaraan itinapon ng isang scroll. Sumayaw ang scroll sa hangin at nagbuga ng gintong liwanag di mabilang na kakaibang simbolo ang lumipad palabas. Sa isang sulyap alam ni Yun Xiao na mga spatial coordinates ang mga iyon ang scroll ay isang alchemy product na nagtatala at nag-iimbak ng maraming coordinates pinakawalan ito upang hanapin ang tunay na pwesto. Biglang lumiwanag ang isa sa mga coordinate na tuwa ang isang demon mabilis siyang gumawa ng hand seal at ipinasok ito sa coordinate. Mula sa simbolo ay kumalat ang kapangyarihan ng pagkalito at nagbago ang paligid. Ang kabundukan ng Thousand Mountains Prefecture ay nagkadurog-durog na liwanag at naglaho may isa pang tanawin na lumitaw sa isang napakalawak na walang laman na espasyo. Biglang sumulpat ang isang marikit na tuktok ng bundok na nagliliwanag ng sari-saring kulay. Tahimik ang buong lahi ng tao at di man nakatitig sila sa bundok na may magkahalong damdamin hindi makita ang tugatog nito tuwid itong tumatagos sa mga ulap at ang ilalim ay tila walang hanggan tuwid na bumababa sa impyerno. Hindi lang napakalaki ang bundok may pambihirang kabuluhan ito tila may bigat sa puso ng bawat demon kaya hirap silang huminga. Dahan-daang bumukas ang tabing ng karwahe lumabas sina Huang at ay tinitigan nila ang tuktok mula sa kalangitan maganda man ang tanawin nagdulot ang dapit hapon ng pakiramdam na parang mga bulaklak ng nakaraan. Ang Five Cloud Mountain ay isang profound level weapon wika ni Ai. Nagulat ang lahat ngunit walang nag-alinlangan sa salita ni Ai. Anong klaseng profound level weapon ang kayang pumihil sa aking mga tao sa loob ng libong taon seryosong tanong ni Huang at saan nanggagaling ang walang hanggang lakas nito. Sa ilalim ng makukulay na liwanag ng Five Cloud Mountain bahagyang namula ang anyo ni Ai. Itinuro niya pababa at sabi mula sa lupa malamang ang bundok na ito ay nabuo mula sa mutisayo ng elemento ng Earth Essence at bahagyang pinande ni Gu Qingqing upang maging bundok ang bagay na ito ay elemento ng lupa kaya likas na kaysa ito ng lupa at nagluluwal ng walang hanggang lakas. Sa malayo ng inig ng todo ang puso ni Yun Xiao matagal na siyang nababahala sa liwanag. At ramdam ang mabigat na hininga ng lupa ngayon matapos marinig ang paliwanag ni Ai lalo. Siyang nakumbinsi, hindi niya inalis ang tingin sa Five Cloud Mountain at nag-alab ang kanyang mga mata. Dahil babagsak din ang selyo hindi na siya magpapakumbaba tungkol sa bundok na ito. Ngunit nakapagtataka na sa harap na ang Five Cloud Mountain nasaan ang mga elder ng Victorious 100 at ng Thousand Mountains Prefecture at ang dalawa mula sa Sacred Zone. Maaaring nakinig sila sa sinabi niya at tumakbo na tila sobra namang kakatwa. Ginoong ay sabi ni Huang kung ang bundok na ito ay isang profound level weapon may paraan. Kabang basagin yun kilala mo yan. Kung ibang profound level weapon madaling humanap ng paraan ngunit ang Earth Elemental origin source ay tuwirang kaugnay ng malawak na lupa at may walang hanggang bukal ng lakas mahirap itong tapusin sa isang subok dahil dito mas mahirap ito kaysa inaasahan mas mainam na hanapin ang key para sa pinakamataas na tiyansa. Ganoon ba kahirap kunot noon ni Huang hindi ba sila nagkakabulungan at pati ilang espesyal na mababang antas na demon ay nakakawala dapat punong-puno ito ng siwang. Kulang ang salita ni Your Majesty umiling si Ai. Nag-iba ang mukha ng mga demon sa paligid ngunit agad ding bumalik sa normal wala silang naging reaksyon. Si Ai lamang ang may kakayahan at tapang na ituwid ang kakulangan ng Demon Emperor. Nagpatuloy siya ang espasyong ito ay hindi basta itinatago o sinasarang langit at lupa ito ay teritoryo na mismo ng Five Cloud Mountain kung madarama ni Your Majesty ang kapangyarihan ng espasyong ito maiintindihan mong nakakatawa ang sinasabing pinsala ng selyo. Kung ganoon paano nakatakas ang maraming small demons tanong ni Huang. Hindi ko pa alam ito magmamasid ako pag nabuksan na ang selyo sagot ni Ai.
Pasensya ka na Ginoong ay tumanggo si Huang, hanapin muna natin ang pasukan ng selyo. Kakaiba talaga ang tao, wika ng isang dakilang demon sa likod. Ganoon ba sila Kittikot sa kamatayan at wala man lang ni isa ang nagtangkang tumakas. Ngisi ng isa pang demon personal na dumating si Your Majesty, hindi na nakapagtataka kung tumakas sila, iyon ang normal. Huwag magbitiw ng walang kabuluhan, malamig na singgol ng dakilang demon kung ganoon. Kadali ang human race, sana nabasag na natin ang selyo at nailigtas ang ating mga tao. May mali rito, hindi tayo pwedeng magpakakampan. Kabanata 1800 Internal Strife. Tama ang sabi ni Soul, wika ni Huang, kailangan tayong mag-ingat, malayo ang lakas ng Sanctuary Realm kumpara sa atin, kaya hindi dapat maliitin. Sayang at hindi tayo nagkakaisa, bulalas ng isa pang halimaw kung nagkakaisa ang lahat ng tribo, hindi lang tayo makaliligtas sa Starry and Lunar Illusionary Realm, kaya pa nating pamunuan ang buong Heavenly Martial Realm, lalo na ang Heavenly Martial Continent. Napasama ang mga mukha ng mga cultivador ng demon race para bang may mabigat sa kanilang dibdib at ilan ay tumingin sa kanya na may panunumbat. Nagulat ang demon at agad tinakpan ang bibig, hindi na nang ahas magsalita. Hanggati kasama ko kayo magiging di mapapantayan tayo, mabagal na sambit ni Huang. Ipinanumpa naming susunod kay Your Majesty hanggang kamatayan. Sabay-sabay na sigaw ng mga demon, umalangaw sa langit, sumabay pati mga ibon at mababanggas na hayop. Umagos ang rumaragas ang demonic power at pinuno ang buong espasyo. Nakunat ang noo ni ay lahat, itikom ang demonic aura. Susuriin ko ang selyo ng 5 Cloud Mountain at hahanapin kung saan tumatagas ang demonic chi, doon ang mahinang punto. Lumaganap mula sa katawan niya ang divine sense at sa isang iglap naging parang bahaghari. Nagbuga ito ng liwanag na tumatanglaw sa buong espasyo, sumasalubong sa pulang liwanag ng 5 Cloud Mountain. Matinding kumabog ang puso ni Yun Xiao, ang ganitong liwanag ng deified soul ay nababasa lang niya sa sinaunang aklat. Tanging 10th tier alchemist gods ang nakagagawang gawing liwanag ang divine sense ni si Yuan Gauhan ay hindi nito magawa. Halos mawala siya sa sarili sa nakikita. Ano ito 10th tier warlock god si ay paano naging Diyos? Sa panahong ito, sunod-sunod ang tanong sa isipan niya, wala ni isa ang nasa sagot. Ang liwanag ng deified soul ay parang tubig at buwan na tumatanglaw sa lupa, patuloy na lumalawak. Nag-ingat si Yun Xiao, wala siyang kasiguruhan na may titago pa niya ang sarili sa ilalim ng ganitong divine sense dahil galaw ito na tanging 10th tier alchemist lang ang nakakaya. Kung mabubunyag ang kinaroroonan niya, handa siyang tumakas sa unang pagkakataon. Hindi dahil natatakot siya sa mga demon na ito, kundi tiyak na pareho ang pakay nila at ayaw niyang pumasok sa walang saysay na labanan. Ang prioridad ay iligtas si Yun Xiang. Pag-abot sa libo-libong talampakan, huminto ang sinag ng divine sense, mga 2 o 3 daang talampakan mula kay Yun Xiao. Kumilos ang mga mata ni ay tumingin sa isang bahagi ng kawalan at napabuntong hininga si Lord Li Bai. Yun, lumabas ka. Natuon ang lahat ng tingin sa direksyong iyon. Sa ilalim ng liwanag ng deified soul, bahagyang umuga ang espasyo at may anyong lumitaw. Tumingin si Yun Xiao at nakita si Li na matagal nang nawala matapos ang labanan sa Red Moon City. Hindi lang ganap na gumaling kundi umangat pa ang antas. Paglabas ni Li, agad siyang sinagkan ng di mabilang na divine sense, pawang puno ng kiling intent na waring may hindi matatapos na puot. Deified soul light, ikaw, pumasok ka na ba sa God realm? Hindi mapaniwalaan ang tingin ni Li, nakatitig kay ay na parang naguguluhan. Kulang pa ako ng kalahating hakbang, tugon ni ay na may ngiti ang liwanag ng deified soul ko ay kaya lang lumaganap sa 7,000 talampakan kung hindi lang ikaw ang makakakita. Sa akin, 7,000 talampakan ng divine sense light. Ganoon pa man, lubos pa rin ang pagkabigla ni Li at natigilan ang mukha. Mabigat at seryoso ang mukha ni Huang. Dahil nandito ka, dapat nandito na rin ang iba. Dahil narito na kayong lahat, lumabas na kayo. Ang mga kasapi ng aking demon race ay laging hayagan at tapat, walang kailangang magtago. Hindi ako nagtatago, tugon ni Li sa panghihina. Gusto ko nang umalis pero napakabilis ng dating ninyo, hindi ako nakaalis. Kung ganoon, nakatakas si Lord Xiang, singgol ni Huang. Takas, mukhang kulang sa pinag-aralan si Lord Huang at hindi wasto ang mga salita
Kalma ang tingin ni Lee, naawa si Lord Shang sa kalagayan ng sansinukob at ng mga tao ayaw niyang maganap ang marahas na sigalot sa loob ng ating lahi, kaya siya umalis ng maaga. Pero siya ang ugat ng sigalot, tugon ni Huang, kung tunay siyang matuwid hindi niya paghihiwalayin ang Demon Clan. Hari ng lahat ng demonyo ang karapat dapat ang siyang uupo, mariing wika ni Lee. Mas may kakayahan si Lord Shang, umaasa akong may bait si Lord Huang at marunong sumabay sa agos ng panahon. Kapangahasan mo, sino ka para mangusap ng ganyan kay His Majesty, mariing saway ni Soul. Nangangitim ang mukha ni Huang at malamig ang ningning ng mga mata, malinaw na nais niyang patayin si Lee. Kaya mo bang sabihin na wala akong bait? Tama, sagot ni Lee na seryoso, kung nauunawaan mo ang kalagayan ngayon, atras ka at isusuko ang posisyon. Si Lord Shang ang mag-aakyat sa buong Demon Race sa rurok tulad ng sinabi mo. Kanina hindi lang Heavenly Martial Realm, pati ang buong Heavenly Martial Continent ay igagalang ang Demon Race. Ito ang nakita ng High Priest, kaya sumama siya kay Lord Shang ng buong loob. Hehe, ang matandang hindi mamatay. Mapanuyang ngiti ni Huang at ilan sa 8 Demon Clans na sumunod sa matandang iyon. Ang buhay pa ang labanan sa Red Moon City ay nagdala ng kahihiyan sa ating lahi. Bakit hindi na lang silang lahat ang namatay? May mukha pa kayong hilingin na ako ay mag-abdicate. Hindi ba sobra ang pananalita ni Your Majesty tungkol sa akin? Mula sa malayo may ubo at lumitaw ang High Priest. Napakamatanda ang anyo, hawak ang tungkod at dahan daw ang naglakad. Pagkakita ni ay yumuko siya mula sa malayo. High Priest. Maliban sa kanya may bahagyang paggalaw sa damdamin ang iba pang demon, ngunit nanatili silang nakatayo, malamig ang tingin, marami ang may bakas ng sakit na tila hindi mapatawad. Ang kanyang pagtalikod. Nakatalikod ang mga kamay ni Huang at nakatikom ang kamao, malinaw na nayanig siya. Malamig ang wika. High Priest, kinikilala mo pa ba akong Emperor mo? Hanggati hindi pa nag-abdicate ang Your Majesty, siya pa rin ang aking Emperor. Magalang na sagot ng templo. High Priest, ang iyong pagtataksil ang pinakamasakit para sa akin, wika ni Huang na malamig. Napabuntong hininga ang guro, mahirap salungatin ang kagustuhan ng langit. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ng isang High Priest, patawad Your Majesty. Bagaman nagdulot ng malaking pinsala sa Demon Race ang iyong pagtataksil, wika ni Huang. Higit pa nitong hinati ang ating lahi at lumalala pa, ngunit kung babalik ka palalampasin ko ang nakaraan, mananatili kang High Priest ko. Ang Heavenly Dao ay di nagbabago at hindi kayang baguhin ng tao. Patuloy ang pagsulong ng panahon. Hindi lang ako ang hindi na makababalik, pati ang Demon Race ay hindi na rin makababalik. Kadalasan ang iyong salita ay walang saysay, sagot ni Huang, kahit umusad ang panahon ako ang mamumuno sa Demon Race. Pasulong. Nangangitim ang mukha ni Huang at sumigaw, High Priest, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang aking pasya ang pasya ng panahon at hindi na mababago. Masaya akong ibubuwis ang dugo para sa pagsilang ng panahong ito. Kung ganoon, mamatay ka. Naupos ang pasensya ni Huang, itinaas niya ang kamay at umalon ang napakalawak na puwersa sa kanyang palad. Huwag muna Your Majesty. Mabilis na awat ni ay humarap siya sa templo at nagsabi, High Priest, dahil lumitaw ka rito, tiyak na para rin ito sa usapin ng Five Cloud Mountain. Nasa iyo ba ang susi? Sinira ko na ang susi, kaya pakiusap, bumalik na kayo, tugon ni Si habang nakatingin. Hindi maganda ang naging anyo ni ay, wala akong balak manghimasok sa tunggalian ni na Lord Shang at His Majesty, pero ang Five Cloud Mountain ay kumulong sa ating mga tao sa loob ng libo-libong taon. Hindi makatuwiran na sirain ng High Priest ang susi. Nag-alab ang damdamin ng mga demon sa paligid ng chariot. Kanina mayroon pa silang kaunting pagtanaw sa templo, ngayon ay naging mabangis ang mga tingin. Kung may balak si His Majesty na basagin ang selyo, na gawa na niya iyon dekada na ang nakaraan, ngunit walang nangyari, tugon ng Temple Master. Pinili niya ngayon basagin ang selyo at iligtas siya. Malinaw ang intensyon. Nahinahon ngunit takot ang mga demon. Lumingon sila kay Huang at nag-isip, kalokohan senggal ni Huang, pilit kong sinisikap iligtas ang ating mga kababayan at ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Kung hindi dahil sa inyo na mga taksil, malamang nabasag ko na ang selyo noon pa. Maraming beses kong sinubukang basagin ang selyo ng Five Cloud Mountain, ngunit bakit ako palaging tinatanggihan ni Your Majesty?
Nangangitim ang mukha ni Huang High Priest, napakatuso mo, sinusubukan mong maghasik ng alitan ngayon, pero sino ang maniniwala sa isang taksil? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Si. Huwag na nating banggitin ang nakaraan, natural na. Kailangang ilabas ang ating mga tao sa bundok, ngunit hindi ngayon ang oras, hindi natin sila pwedeng ilabas ngayon. Kailan mo sila ilalabas? Tugon ni Huang na may ngiti ng panunuya. Kapag nagkakaisa na ang demon race at wala nang malalaking hidwaan, sagot ni Si Kung Sa. Ngayon na magulo na nga, kung mas marami pang lalabas, sino ang nakaalam kung anong kaguluhan ang mangyayari? Nakakatawa. Malamig ang sabi ni Huang, kayo mismong mga taksil ang pinagmumulan ng kaguluhan at may mukha kayong magsalita. Sisirain ko ang selyo ngayon kung ayaw ng High Priest at ni Lord siyang pumihil kayo. Kumalawit ang isang mapanupol na aura mula sa katawan niya, tumagos sa lahat ng direksyon. Maging si Yun Xiao na nasa malayo ay napakabog ang dibdib sa bigat ng presensya. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Si, tila ayaw niyang sumalubong sa talim. Umatras siya sa gilid at sinabi, Your Majesty, pag-isipan ninyo ang kabuuang kapakanan ng ating lahi. Suwail, paanong nakapagsasalita ka pa rito? Wika ni Huang na galit. Hindi lang selyo ang babasagin ko. Ngayon papatayin ko rin ang lahat ng taksil. Wala ka ng pagkakataon, High Priest. Ang dambuhalang killing intent ay nag-anyo ng malamaltong anino sa hangin at biglang sumunggab kay Si. Nanlilimahid ang mukha ni Si at umatras ng ilang hakbang. Nagbago tuloy-tuloy ang hand seals at pinasabog niya ang lakas patungo sa anyo ng killing intent habang sumisigaw kung sisirain ni Your Majesty ang selyo. Iyan ay pagtutulak sa alon at pagpapakawala sa tigre. Tiyak ba ni Your Majesty natutulungan ka ng Asher Demon Clan sa Five Cloud Mountain? Dapat mong malaman na ang Blue Demon Clan ay hindi mas mahina kaysa sa iyo. Paano magkakasya ang dalawang tigre sa isang bundok, lalo na kung tatlo pa? Hindi mo na kailangang alalahanin yun, High Priest. Malamig na tugon ni Huang. Bukod dito, ang pagbasag sa selyo ay huling hangarin ng mga nagdaang Demon Emperors. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng ating lahi at wala akong sariling pakay tungkol sa pagtutulak sa alon at pagpapakawala ng tigre. Biro lamang iyon. Tingnan natin kung sino ang asong gubat at sino ang tigre. Kung kaya mong ilabas si Xiang. Na-disperse ng palad ni Si ang anyo ng killing intent at naging usok at ulap sa hangin. Mapanuyang ngumiti si Huang at sumiklab ang pagpatay sa kanyang mga mata. Nawala siya mula sa chariot sa isang kisap at diretsyong umatake kay Si.